pending oil price hike na ipatutupad bukas. Makasama ho natin ang kanilang president, si Ka-Obet Martin. Magandang umaga po, Ka-Obet. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga, Brigada Gab and Brigada Arnel at sa mga naikinig po sa ating istasyon. Hindi po magandang umaga bukas sa hanay ng transportasyon at sa mga pribadong may-ari ng sasakyan. Nabanggit nyo ho, Ka-Obet, ganyan na ganyan din ho yung intro namin kanina. Sabi namin, magandang umaga, pero parang hindi maganda. Parang pangit ho yung gising natin at lalong pangit yung gising natin bukas, Ka-Obet. Dahil bukas ito naging effective. Pero dahil nandiyan na ho tayo sa usapin ng oil price hike, ano ho bang masasabi ho ng Pasang Mazda? Diba, meron ho tayong petition na 2023 pa at pending pa rin ho sa ngayon, Ka-Obet. Alam po ninyo, ako'y tatawag ng pagpupulong sa aking grupong Magnificent 7 upang aming mapag-usapan ang bagay na ito at ang aming abogado para po ikonsulta sa kanya sapagkat talaga pong itong pagpasok ng taong 2025 sa personally, Brigada Gaben, Brigada Arnel at sa mga naikinig po, ayaw ko po sana talagang magtaas sapagkat ito'y unang buwan ng taon. Subalit, parang hindi naging maganda ang dating ng taong ito sa atin sa hanay ng transportasyon. Kanya po, bago kami umaksyon, ay pag-uusapan po namin masusi ito at we will consult our lawyer regarding our petition filed on 2023 kung amin po pwedeng buhayin at makipag-ugnayan kami sa LTFRB sa board upang mapag-usapan ang bagay na ito. Meron na ho ba tayong kumbaga ba target kung kailan ho kayo magpupulong dyan sa Magnificent 7 na Ka-Obet? Ito po, ako'y nakabihis na. Papunta na po ako ng LTFRB at LTO upang kapanaimin ang mga Executive Director Bob Peig ng LTO, ng LTFRB at kung sakalit ano naman po ang butihing chairman ay mapag-usapan namin ito. At kasama ko po ang iba naming grupo. Ano po si Mr. Boy Barcas, si Mr. Itong staff and go namin, si Saldi Pingay at ang ibang grupo ay already informed them about the emergency meeting na tinawag ko po para sa kanila at mapag-usapan ng bagay nito kaibigang Gab Arnel and Gab. Aha. Ka-Obet, kapag merong big time oil price hike, may mga mungkahi na lumalabas na maaring solusyon para hindi masyadong mahirapan yung ating mga tsuper at mga operator. Number one, yung syempre yung fair hike, oil subsidy, at saka yung suspension ng excise taxes. Ano pong alin po dito sa mga tatlong mga mungkahi ang pangunahin sa inyong hakbang na gagawin? Alam po niyo yung ating fair increase, isa po yan. Subalit yan nga po magdudulot ng domino effect not only to our commuters but sa lahat ng negosyo ng ating pangaraw-araw na pangangailangan. Yun naman fuel subsidy talagang yun po siguro ang aking pupukuin at makikipag-ugnayan din po tayo sa ating kagawan ng transportasyon kay Kalihim Jimmy Bautista tungkol po dito. At yung pong binanggit nyo, kaibigang Gaben Arnel, yung pong excise tax, ito po yung matagal na namin isinusulong sa Kamara. Subalit, ito ay kailangan mapasusin pag-aaral, magkakaroon pa ng amendment sapagkat ito po isang batas na hindi basta po pwede lamang na pahintuin. So, nagkausap po nung araw dyan kay Congressman Acop na talagang matulungin sa amin, kay Congressman Marcoleta, at sa ibang mga congressman nagmamalasakit sa ating hanay na kailangan po i-amend po ang excise tax at magkaroon ng batas para dyan. Ka-Obet, yung inyo pong petition ay 2023 pa. Medyo nakalimutan na po natin yung detalye po ng inyong petition. Pwede bang ma-refresh yung memory natin? Magkano ba yung hinihiling po ninyo na fair increase? Actually, 5 pesos po yung hinihingi namin. Na-approve na ho kami sa 2 pesos. At na-approve din, pag na-approve po ang modern jeepneys, na-approve din po ang ating traditional jeepneys. Subalit ito po nagkaroon ng provisional authority na 1 peso lamang. Kanya anytime po yung provisional na yan pwede natin tanggalin kung magkakaroon ng pagbabago sa pagbaba ng presyo ng aming petrolyo. Subalit, ito nga po ang trending, hindi bumababa, tumataas kanya at nakaakibat pa rin po doon yung provisional na piso doon sa aming increase na yan. Ngayon po, since ang formal petition filed by our group is 5 pesos. Yun yung 3 piso na yung lalaroin namin kung paano pa makatutulong sa ating mga tsuper ng pampublikong sakyan. Alam mo, kaibigan Gavin, kaibigan Arnel, yung fuel subsidy, yan po kung tawagin yan ay band-aid solution. Sa panahon ng pagtaas, malaking tulong po sa amin yan. Subalit, hindi ho natin mamimaintain ang fuel subsidy, yung patuloy
aming ginagamit na panggatong o ng diesel. Mm. Kanya nga po kami napipilitan na mag-file ng petition for fare increase sapagkat dito ho talagang nakasandal ang aming pag-asang hindi kami maaragabyado sa kakitaan ng ating tsuper. Subalit, binibigyan din po natin ng pansin ang ating mga mananakay sapagkat yan po ang aming kasuki, yan po ang aming hanap buhay. Para bang fair and just para sa kanila ang ating gustong mangyari. Opo, dahil napag-usapan na natin, Ka-Obet, itong mga kitaan, sa usapin sa kitaan. Ngayon ho ba, after po nung 2 linggo magkakasunod na oil price hike at namumuri nga ho yung pangatlo na big time pa, magkano na lang ho ba yung kumbaga ba parang naiuwi ng ating mga tsuper kada araw kasi umaaray na ho talaga, kawawang-kawawa na ho, Ka-Obet. Alam mo, dito po sa fare increase na ito, nawawalan ng tsuper ng 100 pesos to 120 pesos a day. Na yan po ay pambili ng bigas, pambili ng tuyo at tinapay at kape sa pang-almusal nila. Napakalaking bagay po yung 120 pesos sa isang tsuper na kumikita ng 300, 400. Mababawasan pa ho ng ganun. Kanya lahat po nito, kaibigan Gavin, kaibigan Arnel at sa brigada, pinag-aaralan po natin masusi ito sapagkat una pong tatama ng ating commuters na siyempre mag-react po yan dahil gano'n. Pero yan nga po, sinasabi ko nga at kailangan dito may masusing pag-aaral upang both sides, maligaya ang commuters, maligaya pa ang hanay ng transportasyon. Ang problema po, Ka-Obet, doon sa proseso na sinusunod ng LTFRB, doon sa pagdinig po ng inyong mga petisyon, syempre ina-assess nila, pinag-aaralan, at saka nagkakandak ng feasibility study. Ang problema, kapag halimbawa next week may rollback na naman, yung inyong petisyon, ang tanong ko po, ano bang dapat baguhin doon sa proseso ng LTFRB? As I remember, kaibigan Gavin, kaibigan Arnel, nag-file na din po ang pasang masa noong araw pa na kung itong petition nito. Yung po bang pagkatumas ang ganun ng halaga, ito na po ang ating pamasahe. Kung bumaba, ibababa rin po ang pamasahe. Ganun po yung aming i-final na petition. Pero yan ho hindi ho napag-usapan. Nagkaroon ng hearing. Subalit nagkaroon ng approval yan. Kanya nga po yan mabuti. Banggit po ninyo, akin din pong buksan mamaya kay ED Bob Pay kung ano pinakamagandang magagawa natin. Pagkat yung pong sinasabi nyo, from the time we filed our formal petition for fare increase, by the time ma-approve biga kung bababa ang presyo. So, pending kami, status ko na naman po kami. Kanya, pero nangyari na po, kung pag-aaralan natin, natapos na yung aming pong paghihirap na pagdaanan namin at umaasa kami na itong aming i-final ay magkakaroon ng magandang bunga. Subalit, biglang bubulusok ang presyo. Talo po kami. Pero dito naman po sa ibang usapin, Ka-Obet, syempre pinag-uusapan natin kanina yung itong hirap ng mga tsuper, ng mga operator na dahil sa oil price hike, talagang kakarampot na lang yung kinikita. May pending petition din, panawagan din, yung grupo ng motor taxi na illegalize yung kanilang operation. Ka-Obet, ano pong inyong paninindigan dito? Siyempre, maapektuhan din yung inyong kabuhayan kapag na-legalize itong motor taxi. Alam po niya yung motor taxi na motorcycle taxi niya. Pagdidinig sa Kongreso, nilimitahan po yan hanggang 10,000 if I'm not mistaken, hanggang 30,000 lamang. Subalit, napakarami po ang kolor na nag-ooperate niya. Kanya nag-usap din po kami ng grupo namin Magnificent Seven with the Secretary and Chairman Guadis na paano niyo mapipigil yan. Ang kolorum sa jeep napakarami na. Ang kolorum sa UB napakarami na. Lahat po, halos ang public transport may kolorum. Ito na naman po yung pinag-uusapan natin. Nanggigil na ho kami diyan sapagkat ang sobra-sobra na rin ang kolorum niya. Sa TNBS, ang dami hong kolorum. Kanya sabi ko, there must be talagang magkaroon ng operation sa bagay nito. Subalit, kukunti ang ating mga traffic enforcers to operate sa mga ganitong klase. Sobrang na kaibigan, Gab. Sobrang na kaibigan. Maraming salamat sa itong buksan niya. Kanya ako'y nananawagan sa ating pamana, sa LTFRB, sa mga... Naputol ulit Pero yun nga, partner, 'di ba? Parang sinasabi niya na sobrang marami na yung mga kolorum na MC taxis naman sa ngayon. So parang kapag inalaw, Brigada Gabs, na para mas strike pa rin yung balance, parang ilimit yung bilang ng mga motor taxi. Ayan, Kanya nga po, ako, pagpapatuloy ko lang, kanya Sige po ako okay nanggigigil yan.
Kanya dapat talaga ito magkaroon ng masusing operation tungkol dyan sa motorcycle tax. Napakarami yung kolorum niya. Kanya sabi ko nga walang hindi makontrol ang kolorum, ang lahat ay gustong kumita. Pero dapat dun sa legal na pamamaraan. Kaya meron nga akong nangyayari sa TNBS. Magbubuka, iba ang darating na plaka, iba sabihin na sira yun. Yan ang kolorum ho yan. Kanya we also recommend to the Secretary, lahat po ng TNBS, lagyan ng marker sa gilid. TNBS, case number na gano'n, parang taxi. Ang taxi kung mapupunan nyo, parang Christmas tree na. Lahat, ano ng plate number sa likod, sa loob ng sakyan, ano mga plate number, na yung operation address, kung may complaint kayo, andun lang. Ang TNBS, wala po yan. Ang Grab, wala po yan. Pero gaano po kalaki ang impact, ka-OPET, nung operasyon ng mga legit at mga kolorum na mga motor taxi doon naman po sa kinikita ng ating mga chopper at mga operator ng jeep? Hindi lang po kami ang apektado, ang PUJ, ang public transport, pati po mga tricycle apektado na. You could just imagine itong motorcycle taxi. Parang point to point na nangyayari, pipika mo sa bahay, yahatid mo. Sa trabaho, yahatid mo sa bahay. Wala nang kikitain ng jeep, wala nang kikitain ng tricycle. Kanya nga sabi ko nga, during the hearing of consultant, dapat iparehas lang natin. Huwag natin dagdagan. Subalit, hindi nga po ito nadagdagan. Ngunit, sumobra naman po kung ang inaprubahan ni 30,000 ay siguro mga 70,000 na nag-ooperate. More than the approved legitimate franchise holder ng motorcycle taxi ang nag-ooperate po ngayon. Okay. Sige. Sige po, with that siguro ka-OPET, makikiantabay ho kami dito ho sa gagawin ho nating pagpupulong kasama po yung Magnificent Seven at syempre sa LTFRB at syempre kahit kami, kahit papaano umaasa rin ho na mapagbigyan ho ito pong kahit ilan sa mga kahilingan ninyo. Pero ka-OPET, bago tayo magtapos, baka meron ho tayong mga mensahe sa ating mga commuter kasi baka syempre ilan ho sa kanila aaray din kapag naaprubahan naman ho yung taas pasahe. Ano po yung masabi ho natin? Well, maraming salamat kaibigan Abner and kaibigan Gab sa pagkakataon. Ako'y humihingi ng paumanhin at pangunawa sa ating mga mananakay sapagkat wala nang pagkukunan ng ating mga kasamahan sa hanap buhay at ating mga driver. Ulitin ko po, nakikiusap po ako at pangunawa ang kailangan namin sa inyo. Yan lang po at sana maunawaan nyo, ito naman hindi naman pang matagalan. Pansamantalang mataas lamang po ang presyo. At going back to 10 seconds. Kaya alam mo nyo, sobrang na ang kolorum. Nakaka-apekto rin po ang kolorum sa hanap buhay namin na umihina ang kita namin. Na gaya na din ang pagtaas ng presyo ng petrol, apektado ng lahat. Kami na po apektado pang lahat sa pagtaas, apektado pa minsan sa kolorum operation ng mga nasabi kong pampubliko sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagbigay oras at na po'y nakapagdulot ako na naipaliwanag kong buti at maunawaan tayo ng ating mga mananakay. At higit sa lahat, kaibigang Abner, kaibigang Gab, maraming salamat sa brigada. Okay. Salamat po. Maraming salamat po. Tira! Brigada! Mga kabrigada, ang ating oras alas 8 na ng umaga.